Sa mga taong wala ka, pumupunta ako dito bawat buwan. Gusto kong panatilihin ang lahat dito. Tulad ng pag-iingat ng mga alaala ng pinagdaanan natin yaong magagandang alaala. Kung buhay ka pa, ang ating anak ay magiging ganito na ang edad ngayon. Wayway, ikaw at ang bata, talaga bang nawala? Nanay, sandali lang, tiisin mo pa, malapit na ang ospital. Hindi. Hindi pupunta si nanay sa ospital. Mahina si nanay. Ako at ang aking kapatid na lalaki ay maghahanap ng doktor para gamutin ka. Si. Ah, Bitawan mo ang nanay ko. Nanay, Nanay, okay ka lang? Pupunta tayo sa ospital ngayon din. nanay, tara na. Ginoong Chin, okay ka lang. Ang babaeng ito. Bakit parang pamilyar siya? Zimo. Ano bang iniisip mo? Matagal nang patay si Weiwei. At saka, ang liwanag ng mga mata niya dati. Paano naging iyon ang babaeng bulag kanina? Doktor, pakiusap! May sakit ang nanay ko. Pakiusap! Iligtas mo siya, pakiusap! Iligtas mo siya. Iligtas mo ang nanay ko, pakiusap. Hindi naman sa ayaw ko tumulong. Ang pamilya ninyo may utang pa sa ospital na malaking halaga para sa pagkaka-ospital. Ito ay ospital, hindi charity. Linwei, noon, bakit ka naging napakatanga? Ibibigay ang iyong mga mata sa ibang tao? At ang lalaking iyon? 7 taon na ang nakalipas. Bumalik ba siya para makita ka? At naging sulit ba ito? ako. Hindi kailanman nagsisi. Doktor, iligtas mo ang nanay ko. Pakiusap. Nakaluhod akong nakikiusap. Buntong hininga. Ang sakit niya ay dahil sa sobrang pagod. Naging malubhang pulmonya na. Ang halaga ng operasyon ay hindi bababa sa $200,000. Paano ninyo maa-afford ang paggamot? Ate, Pili. May pera ko. Hindi sapat. Kikita pa kami ng kapatid ko. Tiyak na sasapat ang kikitain namin para gamutin si nanay. Alam ko. Hindi naging madali para sa inyo. Depende lang sa ang inyong tindahan ng wonton sa pinto para kumita. Pero mga anak, pakinggan ninyo ako. Sa halip na hayaan ang inyong nanay magdusa ng ganito, mas mabuting hayaan siyang mamatay ng payapa. Nagsisinungaling ka. Hindi mamamatay ang nanay ko. Pwedeng magbenta ng wonton. Kung hindi sapat ang 100 mangkok, magbebenta kami ng 1,000. 10,000. Xiao Rui. Xiao Yan. Mabubuting anak ni nanay. Ang sakit na ito. Hindi nagagamutin ni nanay. Tara na. Nanay, huwag mag-alala. Tiyak na makakalap tayo ng sapat na pera para pagalingin ka. Wonton na ibinebenta. Masarap na wonton. Mga tito at tita, subukan ninyo. Sariwa at malasa. Tito, subukan ninyo ang aming wonton. Ito ang paraan ng paggawa ng nanay ko na itinuro sa amin sa bahay. Sabi niya, ang balat ng wonton dapat manipis na pag-ikot. Ang laman ay dapat sariwa at malasa. Ang sabaw ay dapat malinaw at maliwanag. Napakasarap. Zimo. Ito, ang lihim na recipe ng aming pamilya. Ang pagkain ng mangkok na ito ng wonton ay sumisimbolo ng ating pagmamahalan magtatagal magpakailanman at hindi kailanman maghihiwalay. Talaga? Siyempre. Halika. Subukan mo. Manipis na balat, malinaw na sabaw, mga hiblang itlog at berdeng sibuyas. Ito ay Kumusta? Masarap ba? talagang masarap. Kung gusto mo, kumain ka pa. Akin na lahat. Kumain ka ng dahan-dahan, walang nakikipag-agawan sa'yo. Baby. Tito, hindi mo kailangang magbigay ng ganyan karami. Kunin mo.
Salamat, Tito. Kapag may pera na kami, babayaran ka namin. Tara na. Ginoong Chin. Isang mangkok ng wonton. Bakit ang dami mong ibinigay? Nakita ko sila sa kalye dati. Ang kanilang ina ay tila may malubhang sakit. Bukod pa riyan. Itong mangkok ng wonton. Paano ang wonton? Shinji mo. Ano ang iniisip mo? Nawala na si Weiwei. Tara na. Wow! Tito. Ay naku, kuya. Sabi ni nanay, hindi tayo pwedeng kumuha ng pera ng ibang tao. Hindi ito ninakaw. Natagpuan namin ito. Pwede nating gamitin ito pansamantala para gamutin si nanay. Kapag may pera na tayo mamaya, babayaran natin ang tito na iyon. Tara na! Aalis ka ba sa tindahan mo? May pera ako! May pera ako para gamutin si nanay. Pakiusap, gamutin mo agad ang nanay ko. Saan mo nakuha ang lahat ng pera na iyan? Wala kang dapat ipag-alala. Kinita ko lahat iyon. Bilis, gamutin mo ang nanay ko. Bilisan mo at gamutin ang nanay ko. Presidente Chin, ang iyong wallet, tulad ng naisip ko, ninakaw ito ng batang ito. Ang wallet ko. Ibalik mo. Hindi! Aba, ang perang ito. Kaya ikaw pala ang magnanakaw. Hindi ako nagnakaw. Nakita ko lang. Noong kumakain siya ng wonton, iniwan niya ito sa mesa. Iniwan ko ito sa mesa. Kung nakita mo, dapat ibalik mo. Hindi mo ba alam ang basic na asal sa edad mo? Ano ba ang itinuro sa iyo ng nanay mo? Huwag mong pag-usapan ng nanay ko. Siya ang pinakamahusay na nanay sa mundo. Ibalik mo. Ito ang nanay ko. Paano mo nakuha ang litrato ng nanay ko? Ano? Ibigay mo sa akin ang litrato. Ibigay mo sa akin. Paano mo nakuha ang litratong ito? Ibigay mo sa akin. Hindi ito sa iyo. Hindi ko ibibigay sa iyo. Napakahalaga nito sa akin. Sinasabi ko sa iyo, sa huling pagkakataon, ibigay mo sa akin ang litrato. Bakit ang tagal ng kapatid mo? Ma, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko na ang kapatid ko. Ang bata pa, masama na ang ugali. Palaging nagnanakaw at palihim. Tulong, kunin mo ang litratong iyon para sa akin. Isuli mo. Isuli mo. Litrato iyan ng nanay ko. Isuli mo. Tanga ka. Malaking tanga ka. Isuli mo na ngayon ang litrato. Hindi ka disiplinahin ng nanay mo. Ako nagagawa para sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon. Isuli mo na ngayon ang litrato. Kuya. Tito, pwede po bang huwag niyong saktan ng kuya ko? Ang wallet na iyon ay talagang aksidenteng nahulog mula sa mesa. Hindi namin dapat kinuha ang pera mula roon para mailigtas si nanay. Pero ang litratong iyon, talagang nanay ko iyon. Pakibalik po sa amin ang litrato. Anong sabi mo? Sige, tamaan mo ako. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Ulitin mo yan. Sino yan sa litrato? Ang kapatid ko ay nag-iimbento lang. Binayaran na kita. Tara na kapatid, umalis na tayo. Ginoong Chin, ano ang gagawin natin ngayon? Yung bata kanina. Sabi niya kinuha niya ang pera para pambayad sa gamutan ng nanay niya. Kaya niya kinuha yon sa pitaka. Puntahan mo at tingnan kung totoo. Oo, Kuya, yung lalaki. Bakit may picture siya ng nanay natin? Iyong si nanay talaga. At bakit mo sinabi na nagsinungaling ako sa kanya? Ang nangyari ngayong araw ay hindi dapat malaman ni nanay. Mahina na ang katawan niya. Ikakasakit niya iyon. Hindi ko alam kung bakit yung lalaki ay may picture din ng nanay natin. Tara na, bumalik na tayo. Nanay! 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 Nanay, okay ka ba? Gising! Pakiusap! Huwag mo akong takutin! Nanay, Pakiusap! Huwag mo kaming takutin! pakiusap! Iligtas niyo ang nanay namin! Lahat! Pakiusap iligtas ang nanay ko! Pakiusap lahat! Nakikiusap kami sa inyo! Pakiusap iligtas ang nanay namin!
Luluhod ako sa inyo. Pakiusap! Iligtas ang nanay namin! Ito ay isang ospital, hindi isang kawanggawa. Kung wala kayong pera, kunin niyo ang nanay niyo at lumabas. Ginoo, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kaming paalisin. Magiging katulong mo ako at habang buhay akong magpapasalamat. Alis, alis! Anong akala mo dito? Mga gwardiya, palabasin niyo sila dito. Xiao Rui. Xiao yan mga anak ko. Nanay, nanay, Nandito na kami! nanay. Dahil gising ka na, kunin mo na lang ang dalawa mong anak at umalis na kayo rito. At huwag kayo babalik. Pakiusap, mga tito at tita, iligtas ninyo ang nanay ko. Nanay. Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. Kung ililigtas ninyo ang nanay ko, gagawin ko ang lahat. Xiao yan, Xiao Rui. Nanay, nandito kami. Nanay. Binigo kayo ni nanay. Hindi na magpapagamot si nanay. Uuwi na tayo. Uwi na. Bilis, bilis, bilis! Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at palayasin sila. Tigil. Ikaw pala! Ikaw ay security ng ospital. Hindi ka lang tumutulong sa pasyente. Pinalalayas mo pa sila. Tama ba iyon? Ikaw malubha ang sakit ng babaeng ito. Utang na niya sa ospital namin 10,000 yuan. Ngayon kailangan niya ng operasyon. Ang operasyon lang ay 200,000 yuan. Sino ka ba? Kaya mo bang makabuo ng 200,000 para sa kanya? Kaya mo bang bayaran iyon? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 300,000. Mamaya, sasamahan ka ni ate para ipagpalit ito ng pera. Sa ganoon, magkakaroon ka ng pera para gamutin ang nanay mo. Miss, hindi mo magagawa iyon. Okay lang, tumayo ka muna. Ate, pinadala ka ba ng tiyo na iyon? Mukha siyang mabagsik, pero napakabait niya. At handa siyang tumulong sa atin. MMHMM, oo. Tito? Nagkita kami sa tindahan ng wonton. Malaki ang binayad niya para sa kanyang wonton. Sa kanyang pitaka, may litrato ka noong bata ka pa. Nanay, noong bata ka pa, maayos ang mga mata mo. Mukhang matagal ka na niyang kilala. Hindi ko akalaing may mga mababait na tao sa mundong ito. Sino ba siya, kung maaaring itanong? Kapag gumaling na ako, dadalhin ko ang 2 kong anak para pasalamatan siya ng personal. Ang ating CEO na si Chinay. Kumusta? Sige, naiintindihan ko. Babalik ako agad. May emergency ako. Kailangan ko nang umalis. Naalala ko may alahas na tindahan. Sa tabi mismo ng ospital. Kunin mo ito at ipalit mo ng pera. Sapat na ito para sa operasyon ng nanay mo. Salamat ate! At pasalamatan mo rin ang tito na iyon! Nanay, Nanay! Bunso! Dito ka lang at bantayan si nanay. Dadalhin ko ang gintong singsing para kumuha ng pera. Para magkaroon tayo ng pera para iligtas si nanay. Tito, sama ka sa akin. Hoy, ikaw! Bumalik kayo kahit kailan. Bilis! Magkano ba ang halaga ng singsing na ito? Kailangan ko itong ipalit ng pera para iligtas ang nanay ko. Malaki ang halaga ng singsing na ito, batang lalaki. Saan mo nakuha iyan? Binigyan ako ng isang mabait na ate. Sinabi niya sa akin na ipalit ito para gamutin ang nanay ko. Ito. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Ang gintong singsing na ito maaring umabot ng 100,000. Para gamutin ang bulag na babae na iyan sayang lang. Mas mabuti pa. Ikaw na batang makulit. Kaya ikaw pala ang nagnakaw ng gintong singsing na binili ko para sa asawa ko. Hindi ko ito ninakaw. Ito ay para sa singsing na pampabuhay ng nanay ko. Isuli mo. Ito ang singsing ko. Kalokohan. Ito ay malinaw na ang singsing na binili ko para sa asawa ko. Ninakaw mo ang singsing ko. Sinundan kita hanggang dito. Ngayon, nahuli kita sa akto. Naku, ang bata mo pa? At naglakas loob ka pang magnakaw ng napakamahal na bagay? Hindi ko ito ninakaw. Ito ay ibinigay sa akin ng magandang babae na iyon. Siya ay nagsisinungaling. Sino ang magbibigay sa isang pulubi ng singsing na nagkakahalaga ng 300,000 dolyar? Nasaan siya? Kunin mo siya at haharapin natin siya. Nawala na siya. Isuli mo sa akin ang singsing. Iyon lang ang makakapagligtas sa nanay ko. Isuli mo na ngayon. Ikaw, batang pasaway, bitawan mo ako. Tuwing pumupunta ako dito, iniisip ko kung makikita ko pa siya.
Pero alam ko imposible ito. Wei, kung ang anak natin buhay pa, gaano kaganda kaya? President Chin, Umuwi na muna tayo. Siya nga pala, nasaan si Suching? Kanina, pinasundan ko siya sa dalawang batang iyon at alamin ang sitwasyon. Iniisip ko kung ano na ang nangyayari. sabi ni Secretary Su may tawag siya mula kay Mrs. Chin at kailangang asikasuhin ang ilang bagay. Darating siya mamaya. President Chin, may alahas na tindahan sa unahan at mukhang nahuli nila ang isang magnanakaw. Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay iyon sa akin ng magandang babae. Yung lalaking bumili ng wonton ang nag-utos sa kanya na tulungan kami. Sa ospital maraming tao ang nakakita sa kanya. Ang batang ito ay tila hindi nagsisinungaling. Siguro dapat nating tawagan ng pulis at hayaan silang ayusin ito. Hindi. Kung darating ang pulis at malaman ang totoo, wala na ako. Ikaw, batang pasaway, manahimik ka. Nagsisinungaling ka? Bakit ka nagsisinungaling? Ikaw, batang bastos, malinaw na ninakaw mo ang gintong singsing na binili ko. Gusto mong sampalin kita? Tigil. Xiaoyan, ang tagal na. Bakit hindi pa umuuwi ang kapatid mo? Nakita mo ba yun kanina? Daan lang tayo sa tindahan ng alahas. May isang batang lalaki mga 7 o 8 taong gulang. Nagnakaw siya ng gintong singsing. Nahuli siya sa akto. Pinapahiya siya ngayon sa publiko. Napakabata pa. Nasisira na agad. Natututong magnakaw sa iba. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng nanay niya. Xiaoyan, Nandito ako. Nanay, nandito ako. ano pinag-uusapan nila? Nanay, parang tungkol kay kuya ang usapan nila. Bilis, dalhin mo ako kay kuya mo. Anong ginagawa mo? Paano mo magagawang ganyanin ang isang bata? Itong batang pasaway, ninakaw niya ang singsing na binili ko para sa asawa ko. Ang gintong singsing. Tinuturuan ko ng leksyon ang magnanakaw. Wala kang pakialam. Nagsisinungaling ka! Ang singsing na yon, ibinigay sa akin ng magandang babae. Tito, kasama mo ang babaeng iyon. Ikaw ang nagsabi sa babaeng iyon na ibigay sa akin ang gintong singsing. Para iligtas ang nanay ko, tama? Kailangan mong sabihin sa kanila. Tito, sabihin mo sa kanila. Ikaw ang nag-utos sa magandang babae na ibigay sa akin ang singsing para tulungan tayo. Sabihin mo na sa kanila ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako humingi kaninuman na magbigay sa iyo ng kahit ano. Ngayon ay malinaw na. Ang batang ito ay nagsisinungaling. Dahil hindi siya dinidisiplina ng kanyang pamilya, ihahatid namin siya sa pulis para matuto siya. Bakit ka nagsisinungaling? Sabi ko sa iyo, hindi ako humingi kaninuman na magbigay sa iyo ng kahit ano. Tama na, ang batang ito ay nagnakaw at inaagrabyado niya ang isang inosente. Hulihin siya. Pakawalan mo ako! Hindi ako nagnakaw! Pakawalan mo ako! Hindi ako nagnakaw! Hindi ako nagnakaw! Hindi mo ba ako naririnig? Gago! Lumayo ka! Hindi ako nagnakaw! Pakawalan mo ang kapatid ko. Huwag mong guluhin ang kapatid ko. Xiaoyan, Xiaorui, nasaan ka? Anong nangyari? Ang anak mo, ninakaw ang singsing na binili ko para sa asawa ko. Yung ginto. Sinungaling ka! Wala akong ninakaw! Yung babae katabi niya, yung magandang babae ang nagbigay sa akin. Ginoo, bakit ayaw mong umamin? Ginoo, kanina, noong nasa ospital tayo, may mabait na babae talaga na naawa sa amin at ibinigay ang singsing sa anak ko para ipagpalit sa pera, pambayad sa paggamot ko. Hindi ko alam kung alam mo ito o hindi. Pero kung alam mo, sana tumestigo ka para sa amin. Bakit? Parang may pakiramdam ako na ang babaeng ito ay pamilyar sa akin. Ano ba ang inaasahan ko? Ginoo, kung alam mo ang totoo, nakikiusap ako. Sabihin mo ang totoo, ha? Bata pa ang anak ko. Hindi niya kaya ang paratang ng pagnanakaw. Nakikiusap ako. Lumayas ka. Huwag mong hawakan si Presidente Qin ng maruruming kamay mo. Nanay, Nanay, ayos ka lang ba? Linbay, Nanay, Nasaan ang tela ko? Xiaoyan Xiaorui. Ayaw ni nanay na makita ako ng iba na ganito. Bilisan mong ibigay ang tela kay nanay. Okay lang ako. ikaw, Pasensya na. Kanina lang, natakot ba kita? Ginoo,
Kahit hindi ko alam kung bakit patuloy mong tinatanggihan ang katotohanan ito, pero hindi nagsisinungaling ang dalawa kong anak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw, ay maaaring tumawag para kumpirmahin. Talagang hindi ko alam kung sino ang pinag-uusapan mo. Kung ang singsing na iyon ay ninakaw ng anak mo, dapat mong hikayatin siya na aminin ang kanyang pagkakamali. Sa halip na magsinungaling kasama siya. Ganyan mo ba tinuturuan ang dalawa mong anak? Ang anak ko ay hindi nagsinungaling. Akala ko mabuti kang tao. Hindi ko inaasahan na kasing sama mo sila. Bastos, lumayo ka sa nanay ko. Ang bata, nagnanakaw at nagpaparatang sa iba. Tingnan mo ang nanay mo. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Hindi ako! Ang mahirap na kapaligiran ay nagbubunga ng masasamang tao. Bakit maraming walang kwentang sinasabi? Lahat, sabay-sabay tayong umatake. Turuan natin ng leksyon ang babaeng bulag na ito at ang dalawa niyang sinungaling na anak. Tito, mangyaring sabihin ang totoo. Iligtas mo kami. Tito, yuyuko ako sa iyo. Mr. Chin, dapat na tayong umalis. May pulong tayo mamayang hapon sa opisina. Tito, bakit hindi mo kami tinutulungan? Bakit hindi mo sinasabi ang totoo? Galit sa'yo si Xiaoyan. Galit ako sa'yo. Mr. Chin, bumalik ka na. Tito, bakit hindi mo kami tinutulungan? Bakit hindi mo sinasabi ang totoo? Galit sa'yo si Xiaoyan. Galit ako sa'yo. Kanina pa kita tinatanong na sundan yung dalawang bata, kumusta na sila ngayon? Ang nanay ng dalawang bata ay malubha ang sakit. Wala silang pera para sa gamutan. Ito ay emergency. Kaya ginamit ko ang sarili kong gintong singsing para ipagpalit ng pera upang mailigtas sila. Mamaya, tinawag ako ng matandang babae pabalik sa opisina ng urgent. Ang bagay na ito, wala pa akong pagkakataong sabihin sa iyo. Yung dalawang bata, binigyan mo sila ng singsing sa kamay. Tama. Kaya ibig sabihin, hindi nagsisinungaling yung dalawang bata. May mali, Mr. Chin. Ang daming nanonood at nagkaroon sila ng alitan nung nanay at dalawa niyang anak. Sabi niya tuturuan daw niya sila ng leksyon, ipapaluhod at pipilitin mag-sorry. Hindi maganda. Mga gwardiya, maging handa agad. Tipunin lahat ng tao agad. Bumalik at ayusin ito. Buwisit ka. Nagpalaki ng dalawang magnanakaw at sumasagot ka pa. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Kriminal ka. Buwisit. Xiaorui, Xiaoyan. Takbo, huwag niyong alalahanin si nanay. Takbo. Nanay, Papatayin kita. Huwag mong saktan si nanay. Isa kang malaking bully. Bitawan mo yung kapatid ko. Braso ko, bitaw. Umalis ka. Bobong bulag ka. Nagpalaki ng dalawang pasaway. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tigil. Xiaorui, Xiaoyan. Bakit lagi ba siyang nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam, Chinzimo? Chinzimo, ano ang iniisip mo? Wala na si Weiwei at paano siya naging bulag? Ikaw okay ka lang? Pasensya na, nagkamali ako, na-verify ko na ang singsing na ito ay talagang ibinigay ng kaibigan ko para iligtas ang inyong mga buhay. Kahit ang pera para sa pagligtas sa pamilyang ito, iningatan mo, napakasama mo. Ang singsing na mayroon ang dalawang bata, ay talagang ibinigay ng kaibigan ko para ibenta nila para iligtas ang kanilang mga buhay, pero ang masamang tao na ito iningatan ito para sa sarili niya. Natuklasan ko lang ang katotohanan ng bagay, tumawag na ako ng pulis papunta na sila. Sumusumpa ako, babayaran mo ang ginawa mo ngayon ang presyo. Amo, nakikiusap ako sa iyo. Nagkamali ako. Ilabas mo siya dito. Labis akong nagsisisi. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo sana naranasan ang ganoong kawalan ng katarungan.
Okay lang, Ginoo. Gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo sa paglilinaw ng mga bagay para sa amin, Xiao Rui, Xiao Yan. Magpasalamat kayo sa mabait na tiyuhin. Salamat, Tiyuhin, sa pagtulong sa amin. Tinulungan mo kami. Hindi ka na maiinis ni Xiaoyan. Ang iyong mga mata, ano ang nangyari? Sabi ni nanay matagal na panahon ang nakalipas na bulag ang mga mata ni tatay, kaya ibinigay niya ang kanyang sariling mga mata kay tatay. Ano ang sinabi mo? Bakit kaya tuwing nakikita ko siyang ganito, ang mga mata ko ay hindi mapigilang mapaluha? Ginoo, bakit ka umiiyak? Ako, okay lang ako. Natutuwa lang ako na pareho kayo ligtas. Nanay, Dalhin siya sa ospital. Opo. Xiao Rui, Xiao Yan. Nanay, nandito kami pareho. Nasaan tayo? yung mabait na tito nakita kang nahimatay, kaya dinala ka niya sa ospital. Binayaran pa niya lahat ng bayarin. Natutuwa akong gising ka na. Si Mr. Chin ay may urgenteng bagay, kaya hindi siya nakapaghintay hanggang sa magising ka. Umalis siya ng maaga, pero bago siya umalis, siya mismo ang nag-ayos para may espesyalista na gagawa ng operasyon. Mabuti ang paggaling mo. Mr. Chin. Chin ang apelido niya. Siya kaya? 7 araw kang walang malay. Maaari ka nang lumabas sa ilang sandali pa lang. Mula ngayon, kailangan mong magpahinga ng mas madalas. Salamat, Doktor. Nanay, tingnan mo. Kami ng kapatid kong babae ay nagtayo ng tindahan ngayon at kumita ulit kami ng maraming pera. Ang galing. Nanay, yung mabait na tito dati hindi na pumupunta ng ilang araw. Naalala ko gustong-gusto niya ang aming mga wonton. May isa pang mangkok na mainit na wonton na natitira. Dalhin natin sa kanya at magpasalamat. Alam mo ba kung saan nakatira ang tiyo na iyon? Siya ay nakatira sa napakalaki, napakagandang villa. Nagkita na kami ng kapatid ko sa kanya dati, sa malapit. Sige, dalhin natin ang wonton sa tiyo. Zimo, nitong mga nakaraang araw, para kang malungkot. Lola Chin, pinapadalhan kanya ng pagkain. Ako mismo ang gumawa ng pansit na ito. Subukan mo. Hindi ako gutom. Zimo, alam ko hindi mo pa rin makalimutan ang babaeng iyon, si Lin Wei. Pero 7 taon na siyang patay. Hindi ka ba pwedeng subukang magbukas sa iba? Huwag mong sabihin yan. Lumabas ka. Sino yan? Magandang araw. Nandito kami ngayon para magpasalamat sa isang Ginoo. Siya ay pumupunta sa aming tindahan ng wonton para kumain at tinulungan din niya kami. Kumain ng ano? Wala akong nakita. Naiinis na nga ako. Mga pulubing bulag, umalis kayo. Nanay! Ikaw ay... Ikaw si Lin Wei. Paano mo nalaman? Sino ka? Ikaw talaga. Hindi mo ba sinabi na hindi ka nababalik? Bakit ka nandito ulit? Iniistorbo si Zimo? Bitawan mo ang nanay ko. Ito ang mga dalawang maliliit na bastos na daladala mo noon. Lin Wei, nakalimutan mo ba kung paano mo nakaluhod ka nangangako kay Ginang Chin na hindi ka na mga abala pa kay Zimo? Ngayon, bakit mo dinala ang dalawang batang ito? Ito ang tirahan ng mga Chin. Hindi ko alam. Aalis na ako. Magpanggap ka. Patuloy kang magpanggap. Tingnan mo ang sarili mo. Isang babaeng bulag. Sa tingin mo ba si Zimo gusto ka pa rin? Sinabi ko na sa iyo. Hindi ko alam. Aalis na ako. Tumigil ka diyan. Sino ang nakakaalam kung bumalik ka para mangakit muli kay Zimo? Mga gwardiya, dalhin ang babaeng bulag na ito at ang dalawang batang ito at ikulong sila. Teka, Miss Shen, pakiusap, pakawalan mo kami. Alam ko, ginawa ko. Pinangako ko kay Ginang Chin. Hindi ako kailanman lilitaw sa kanyang paningin muli. Hindi ko talaga alam na ito ang lugar ng mga Chin. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo kami. Lin Wei, ikaw, ang pangalan ni Kuya Zimo. Karapat dapat ka bang tawagin iyon? Sinasabi mo pa bang wala kang nararamdaman para sa kanya? Ano pang hinihintay mo? Kunin ang babaeng bulag na ito. At ang dalawang batang ito, arestuhin sila at dalhin. Anak, Pakawalan mo ako. Nanay,
CEO Chin, may meeting sa Chin Korporasyon sa lalong madaling panahon. Naghihintay na ikaw ang mamuno. CEO Chin, ano ang problema? Kakaiba. Ang babaeng ito sa larawan, kamukha mismo ni MS Lin Wei. Ano ang sinabi mo? Ang babaeng ito sa iyong larawan, at ang babaeng bulag kanina, halos magkapareho. Imposible, sabi ng nanay ko. Si Weiwei at ang mga bata, namatay sa aksidente sa sasakyan mga taon na ang nakalipas. At perpekto ang paningin ni Weiwei. Paano siya naging bulag? Pero, Ano ang gusto mong sabihin? CEO Chin, mayroong isang bagay na maaaring hindi mo alam. 7 taon na ang nakalipas pagkatapos ng aksidente mo sa sasakyan. Nang dumating ang matandang ginang upang siyasatin ang kumpanya, nagkataon na, narinig ang kanyang pribadong pag-uusap sa isang tao. Tungkol saan? Sinabi ng matandang ginang, na ikaw ay naaksidente sa sasakyan, at ang iyong mga mata ay malubhang nasugatan, nasa bingit ng kamatayan, may taong kusang, nag-donate ng kanilang kornea sa iyo, na nagbalik sa iyong paningin. Ano ang sinabi mo? Mr. Chin, itong bagay, narinig ko lang ito mula sa matandang babae. Kung totoo man ito o hindi, hindi ako magsasalita ng tiyak. Kaya pala lagi kong nararamdaman na ang aking mga mata ay parehong pamilyar at hindi pamilyar. Maaari bang noong mga panahong iyon, si Weiwei, Mr. Chin, tingnan mo. si Weiwei, dumating si Weiwei dala ang bata. Sabihin mo sa akin, si Lin Wei ba? Ay dumating dala ang bata. Para sagutin kayo, batang amo, Saan sila ngayon? Saan sila ngayon? nagkaroon ng alitan si Miss Shen sa kanila. Pagkatapos, silang tatlo ay nahuli ng mga tauhan ni Miss Shen. Mukhang, dumaan sila sa direksyon na ito. Kunin lahat. Sumama ka sa akin. Xiao Rui, Xiao Yan, mga anak ko. Nasaan kayo? Ano ang gusto mo? Pakawalan mo kami? Pakawalan kayo. Tingnan mo ito. Ito ang libingan na pinili ko para sa iyo. Kahit na ikaw at itong dalawa mga bata ay mamatay dito, mabulok at mabahid, walang makakahanap sa inyo kailanman. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nakalimutan ko, hindi ka nakakakita. Ibinigay mo ang iyong mga mata kay Zimo. Simula nung umalis ka, dapat namuhay ka na parang daga sa kanal, nagtatago magpakailanman, hindi nalalabas. Bakit? Bumalik ka kasama ang dalawang batang ito? Talagang hindi ko alam. Iyon ang pamilyang Chin. Ang mga patay lamang ang mapagkakatiwalaan. Linisin mo iyan. Huwag saktan ang nanay at ate ko! Patayin muna itong bastos na bata. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ang aking mga anak. Gawin mo sa akin ang kahit anong gusto mo. Sinabi ko sa iyo. Mamamatay kayong lahat. Tigil. Weiwei. 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 Nay! Tito, pakiusap. Iligtas ang nanay ko. Nay! Sa ospital. Ibalik mo siya para sa akin. Zimo, makinig ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sinaktan mo ako? Alam mo na sa simula pa lang siya si Weiwei, di ba? Bakit mo siya dinala sa ganoong lugar? At pinalo mo siya ng kutsilyo? Kailan ka naging ganyan kasama? Masama? Kinzimo? Ang babaeng iyon? Dapat ay nawala na sa mundo mo noon pa. Bakit kailangan pa niyang bumalik? Nililinis ko lang para sa iyo ang isang bagay na hindi dapat umiral. Saan ako nagkamali? Sabihin mo ulit. Sabihin mo pa ng 10 beses. Pareho lang. Kahit nakilala mo siya, ano naman? Sa tingin mo ba si Madam Chin ay papayag na makapasok siya sa pamilya Chin? 7 taon na ang nakalipas. Paano ba si Madam Kin pinalaya siya na parang aso mula sa pamilya Kin? Noon, nang mapalayas nila siya minsan, ngayon mapalalayas nila siya at ang dalawang batang iyon muli. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo ba na iyon ang dahilan kung bakit umalis si Weiwei noon? Pinagbantaan siya ng nanay ko. Tama, naging tanga siya.
Noong panahong malubha kang nasugatan sa aksidente sa kotse, ibinigay niya sa iyo ang kanyang mga mata. Naging bulag siya. Alam na namin ang lahat. Ikaw lang. Parang tanga ang itinago ni Mrs. Chin sa dilim. Sige, ngayong alam ko na ang katotohanan, sina Weiwei at ang bata pananatilihin ko sila sa tabi ko habang buhay. Walang gagalaw sa kanila. Zimo, ako naman? Minahal kita ng maraming taon. Hindi ba ako makakapantay sa isang bulag? Talagang hindi. Hindi ko alam kung kailan naging napakasama ng puso mo. Paano mo nagawang patayin ang isang ina at anak? Lumabas. Lumabas ka na ngayon sa pamilya Chin. Ayoko nang makita ka pa. Zimo, alam kong mali ako. Huwag mo akong palayasin. Mga guwardiya, kalag ka rin ninyo siya. Chin Zimo, hindi mo to magagawa sa akin. Chin Zimo. Kuya, kailan magigising si Mami? Siguradong magigising si Mami. Weiwei? Weiwei? Ako to. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Kung alam ko lang noon pa, gagawin ko ang lahat para mahanap ka at ang mga bata. Nakikiusap ako. Gumising ka. Kung magigising ka lang sana, kahit anong hilingin mo, gagawin ko. Lumayo ka! Huwag mong hawakan si Mami! Xiao Rui, Xiao Yan, tatay ninyo ako. Tatay? Tatay? Talaga bang tatay ka? Hindi ka namin tatay. Ikaw ang walang hiyang nag-iwan kay Mami. Anong sinabi mo? Hindi ko yun sinabi. Isang tatay na katulad mo. Xiao Rui. Xiao Yan. Kasalanan ni tatay. Pero hindi talaga alam ni tatay. Buhay pa si nanay. At hindi alam ang tungkol sa inyong dalawa. Ngayon, ang langit ay ibinalik kayo sa akin. Sumusumpa si tatay na sa natitirang bahagi ng aking buhay, ibibigay ko ang lahat. Upang makabawi sa iyo at kay nanay. Xiao Rui, alam ni tatay galit ka sa akin. At karapat dapat ako. Umaasa lang ako na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para magbayad. Okay? Natagpuan na natin si tatay. Bakit ayaw mo siyang kilalanin? Ginawa niya ito kay nanay. Inalis niya ang kanyang paningin. Pinahirapan niya tayo ng sobra. Bakit natin siya dapat patawarin? Pero sinabi rin ni tatay, hindi niya alam na buhay tayo. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon si tatay. Hayaan si tatay na maayos na protektahan ka at si nanay at mahalin ka sa natitira niyang buhay. Okay? Salamat. Salamat sa inyong lahat. Xiao Rui, Xiao Yan. Nasaan kayo? Xiao Rui, Xiao Yan. Nasaan kayo? Mga anak ko, nasaan kayo? Nanay, nandito kami. Ako ito si Zimo ako. Ang tanga mo. Talagang tanga. Dinadala mo ang anak natin. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Namimiss kita sa loob ng 7 taon. Nagwakas ka ng ganito dahil lahat ito sa akin. Ibinigay mo sa akin ang sarili mong mga mata. Weiwei, gusto kitang alagaan ng mabuti. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong gugulin ang buong buhay ko sa pag-aalaga sa iyo. At sa ating anak. Hindi. Hindi kita mapapakasalan. Dahil ba sa nanay ko? Hindi dahil sa iyong ina, ako ang hindi sapat para sa'yo. Huwag mo akong tingnan. Lumayo ka. Umalis ka. Naging ganito ka lahat dahil sa akin. Paano ko hahamakin ka? Sa 7 taon na ito, akala ko patay ka na. Araw-araw, naisip kita at ang ating anak na hindi pa isinilang. Ang bawat araw at gabi ay pagpapahirap. Lahat ay sakit at pagsisisi. Sa pagkakataong ito, kahit sino, walang mag-aalis sa iyo sa akin. Nanay, pakiusap huwag mong palayasin si tatay, okay? Noon, kapag nakikita ko ang ibang bata na may kasamang tatay silang lahat, sobrang inggit naming magkapatid. Kaming magkapatid ay parehong gusto ng sariling tatay. Kasama namin si tatay, sama-sama, para protektahan ka. Weiwei, ang ating mga anak na sina Rui at Xiaoyan ay napakaunawain. At nagkataon, edad na rin sila para pumasok sa paaralan. Kukuha ako ng pinakamahusay na guro para sa kanila.
Ibibigay ang pinakamahusay na edukasyon. Hayaan silang lumaki nang walang alalahanin. Tungkol sa nanay ko, gagawin kong malinaw sa kanya. Ginang? Hindi pa po nahahanap ang batang amo. Kumusta naman ang mga importanteng pulong ngayong hapon? Ano naman kaya ang pwedeng mangyari sa kanya? Naglakas loob siyang laktawan ang pulong ng board. Ang puso ko, hindi mapalagay mula pa kaninang umaga. Pakiramdam ko, may masamang mangyayari. Ginang, ang batang amo ay laging matino. Sa tingin ko, tiyak na may nangyari na emergency at naantala. Magpapadala ako ng mas maraming tao para hanapin siya at tatawagan siya sa telepono. Ginang, may masamang nangyari. Nasa labas si Binibining Shenman. Gusto kayong makita. Man, pasukin siya. Siguro dapat ninyong tingnan ang inyong sarili. Binibining Shen, hindi kayo maaring pumasok. Mga bulag na tanga, lakas ng loob ninyong harangin ako. Umalis kayo sa daan ko. Mahigpit na iniutos ng batang amo. Bawal kayong tumapak sa tirahan ng Chin, kaya huwag ninyo kaming pahirapan. Dahil lahat yan sa babaeng si Lin Wei, nagpaulam siya kay Zimo. Ginang Chin, lumabas po kayo. Tingnan ninyo si Zimo. Lubusan na siyang inulam. Ang ingay. Nakakahiya ito. Ginang Chin, tingnan mo ang mga bastos na lingkod na ito. Tinigilan nila ako sa pagpasok sa tahanan ng Chin. Ginang Chin, ayon sa utos ng binatang Panginoon. Zimo, kaninang umaga sa pulong ng grupo, hindi siya pumunta. Saan siya pumunta? Alam ko kung saan siya pumunta. Tiyak na pumunta siya kay Lin Wei, ang matigas na babaeng iyon. Sino ang hinahanap ni Zimo? Ginang Chin, nakalimutan mo na ba? 7 taon na ang nakararaan. Ang walang kahihiyang na pinalayas mo na parang aso. Pinalayas sa pamilyang Chin. Ang magandang si Lin Wei. Lin Wei? Bumalik siya. Naakit si Zimo sa kanya. Malinaw niyang sinabi sa akin noon na iiwan niya si Zimo at naglakas loob siyang bumalik. Sigurado ka ba na si Lin Wei noon bumabalik para kay Zimo? Bumabalik para kay Zimo? Tama, si Lin Wei. Gusto lang niyang kunin si Zimo mula sa pamilya Chin, mula sa iyo, at siya'y lubusang alisin. Madam Chin, ang babaeng si Lin Wei ay napakasama na ngayon. Kailangan mong pigilan si Zimo. Pakiusap. Ngunit noong una, binigay nga ni Lin Wei ang kanyang mga mata kay Zimo. Sa lahat ng mga taong ito, madalas ko itong iniisip kung ako ang nasa kanyang lugar. Natatakot ako. Nawala akong lakas ng loob na ibigay ang aking mga mata kay Zimo. Marahil noong una, hindi ko dapat sila pinaghiwalay. Lumalambot ka na, Madam Chin? Hindi. Talagang hindi mo dapat hayaan siya tanggapin ang babaeng si Lin Wei. Madam Qin? Alam mo ba kung bakit si Zimo hindi ako pinapasok sa tarangkahan ng pamilya Chin? Bakit? Lahat dahil kay Lin Wei. Binubulungan niya si Zimo, nagpapasiklab ng gulo, na sinasabi na ikaw ay masama noon at pinaghiwalay sila. At isinumpa ka pa niya ng malupit na sinasabi na ikaw. Ano ang sinabi? Ininsulto ka rin ni Lin Wei. Siya sinabi niya na ikaw ay mapanlinlang at masama at mamamatay ka ng kaawa-awa. Ang sinabi mo totoo ba? Siyempre totoo, Ginang Chin. Si Lin Wei na bulag hindi lang isinumpa ka ng masama at saka hinikayat si Zimo na palayasin ako sa pamilya Chin. Natatakot siya na sasabihin ko ito sa iyo. Grabe. Pag-aalsa! Talagang pag-aalsa! Katiwala. Ginang, anong utos? Ngayon na. Tawagan si Zimo. Sabihin mo sa kanya kahit saan siya naroroon o kung anong babaeng hamak ang kasama niya. Pabalikin siya kaagad. Kung hindi siya bumalik, gagapusin siya at ibalik dito. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Asikasuhin ko na agad. Sige, hawak ninyo ang kamay ko ng napakatagal. Hindi ba kayo napapagod? Kahit napagod ako, hindi ko bibitawan. Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa iyo. Babawi ako sa lahat. Ate, huwag kang tumingin. Nakakahiya. Ay, gusto kong makita. Ang kulit mo, ate. Hindi ko pa nakikita si inay nang ngumingiti ng ganito sa napakatagal. Binata, Zimo, anong nangyari? binata, inuutusan ng matandang ginang na umuwi ka agad. Sabihin mo sa nanay ko. Nababalik ako kapag handa na ako. Binibining Lin Wei. Noon,
Nangako ka sa matandang ginang na iiwan mo ang binata magpakailanman. Kaya bakit ngayon mo ibinabalik ang iyong 2 anak? Tumahimik ka. Ginoo, utos iyon ng matandang babae. Sumusunod lang ako sa utos. Mangyaring bumalik ka, kasama ko ngayon din. Ito ay isang ospital. Si Miss Lynn ay mukhang mahina. Hindi ito ang oras para mag-iskandalo. Dapat kang sumama sa akin. Mas mabuti para sa iyo at para kay Miss Lynn. Sige, sasama ako sa iyo. Tungkol dito, kakausapin ko siya ng personal. Zimo, huwag kang umalis. Tatay, iiwan mo ba kami ni Mommy muli? Mga makulit na bata. Paano kayo iiwan ni tatay? Kayo ay regalo mula sa langit, ang pinakamaganda para sa akin. Hindi ko kayo iiwan. Ginoo, Kailangan nang umuwi ni tatay ngayon, para kausapin ang lola mo. Gusto ko kayong kilalanin ng pamilya ng opisyal, at gusto kong pakasalan ang nanay mo sa isang marangyang seremonya, at dalhin siya sa pamilya Chin, ang lahat ng ito. Ay kailangan ng pagsang-ayon ng lola mo. Papayag ba si Lola? Papayagin siya ni tatay. Ngayon gusto ko kayong manatili rito ng tahimik, alagaan si mommy, at hintayin akong bumalik, okay? Zimo, huwag kang umalis. Natatakot ako. Magtiwala ka sa akin ngayon. Kahit bumagsak ang langit, walang maghihiwalay sa atin. Ang kailangan mo lang ay magpahinga at gumaling. Hintayin mo akong bumalik. Zimo? Nanay? Nanay, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Gising, huwag mong takutin si Xiaoyan. Doktor, pakisagip ang nanay ko. Doktor, kumusta ang nanay ko? huwag kayong matakot mga bata. Ang nanay ninyo ay sobrang na-stress lang at kakapopera lang niya. Mahina pa ang katawan niya, kaya nagkaroon ng stress reaction. Nag-ubo siya ng dugo. Sa ngayon, hindi siya nasa panganib. Ang pinakamahalaga ngayon ay hayaan siyang magpahinga ng tahimik. Hindi na siya maaaring maistorbo. Naiintindihan? Opo, Ginoo. Kuya, bakit ganito si nanay? Malamang, na-miss niya si tatay. Tara, pumunta tayo sa pamilyang Chin. Sama-sama, ibabalik natin si tatay. Magsalita ka. Saan ka pumunta? Hindi ba sinabi sa iyo ng katiwala? Pumunta ako para makita ang asawa ko. Shinzimo, ako ang iyong ina. Ganito ka ba makipag-usap sa akin? At ikaw naman, nanay, paano mo tinrato si Weiwei noong mga panahong iyon? Ang mga mata na ito ay ibinigay sa akin ni Weiwei. Bakit? Sa loob ng 7 buong taon. Alam ninyong lahat ang katotohanan, ngunit itinago ninyo ito sa akin lamang. Alam mo ba kung paano ako nakaligtas sa 7 taon na ito? Bawat minuto, bawat segundo, ako ay nagdurusa sa sakit na nakakasakripisyo ng pagkawala sa kanya. E ano ngayon? Siya. Ito ay kanyang desisyon. Tama, ito ay kanyang desisyon. Kaya siya nabulag. Sa lahat ng mga taong ito, siya ay nagtiis ng labis na paghihirap. Ngunit dahil natatakot siyang maging pabigat sa akin,
Pinili niyang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa sa halip na lumapit sa akin. Nanay, ito ba ang gusto mo? Ngayon na ganito na ang sitwasyon, ano ang gusto mo? Gusto kong pakasalan siya. Ipasok siya sa pintuan ng harap ng maayos. Imposible. Hindi nabanggitin ang kanyang mababang estado, ngayon ay bulag pa siya. At ang aming pamilyang Chin ay isang kilalang pamilya sa Jiangcheng. Gusto mong pakasalan ang babaeng ito sa aming pamilya? Hayaan ang buong Jiangcheng na makita ang aming pamilya bilang isang biro, gagawin nilang biro ang aming pamilya. Tatawanan nila ako. Huwag mo na itong isipin. Zimo, ikaw ang tatanggap ng pamumuno ng Qin Empire. Ang siglong-gulang na pundasyon ng pamilya Qin ay umaasa sa iyo upang manahin. Kailangan mong unahin ang kabutihan ng nakararami. Noon, hindi ko talaga naisip ng mabuti. Masyado kong pinahalagahan ang katayuan ng pamilya. Pero, bulag na siya ngayon, pagkatapos ng lahat. Kailangan mong isaalang-alang ang reputasyon ng pamilya Qin. Nanay. Oo, bulag si Weiwei, pero ibinigay niya sa akin ang kanyang mga mata. Ngayon siya ay nag-iisa at walang magawa. Kung sa sandaling ito ako, Qin Zimo, bilang isang lalaki, tinalikuran ang isang babae na nagbigay ng lahat para sa akin at pinabayaan siya. Iyon ay magpapatawa sa buong lungsod ng ilog tumawa sa pamilya Qin. Sa oras na iyon, naisip mo na ba kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa ating pamilya? Gaano kawalang utang na loob at walang puso tayo? Siya ay naging tapat at deboto sa iyo. Maaari nating bayaran siya. Magkanong pera? Ang maaari nating ibigay sa kanya. Kailangan lang niyang humingi. Bayaran? Nanay? Ano sa tingin mo ito? Mababayaran mo ba ang liwanag na nawala sa kanya? Mababawi mo ba ang 7 taon ko na pamumuhay na parang patay na naglalakad? Maaari mo bang bayaran ang liwanag na nawala sa kanya? Maaari mo bang bayaran ang aking 7 taon ng buhay na patay, naglalakad na parang zombie? Qin Zimo, kung ituturing mo pa rin akong iyong ina, gawin mo ang aking sasabihin. Maraming mababait na babae sa mundong ito. Hindi ako naniniwala na siya lang. Bilisan mo, humanap ka ng taong may angkop na pamilya at magpakasal. Naghihintay akong yakapin ang aking mga apo. Ikaw? Ginang, Ano iyon? Bakit ganyan kakabilis? Ginang, may 2 bata, mga 7 o 8 taong gulang, sa pintuan. Umiiyak sila at iginiit na makita kayo at ang binatang Panginoon. Hindi namin sila napigilan. Mga bata? Kaninong mga anak sila? Sila ay si Xiao Rui at Xiao Yan. Tumigil ka dyan. Xiao Rui at Xiao Yan, kaninong mga anak ba talaga sila? Sila ang mga anak ni Lin Wei para sa akin. Ang iyong apo na lalaki at babae. Kuya, dito. Nasa loob ba talaga si tatay? Nasa loob siya, sigurado. Kung ganoon, lalabas ba si tatay para sunduin tayo? Kung hindi siya maglakas loob na lumabas, tayo ay hindi siya kikilalanin. Sa lahat ng mga taong ito na wala si tatay, si nanay at tayo ay nakayanan lang din. Mula ngayon, si kuya ang poprotektahan sa iyo at kay nanay. Kuya? Yan ba ang nanay ni tatay? Tayo tatawagin natin siyang Lola? Dapat, sa tingin ko. Kayo dalawa talagang mga anak ni Zimo. Aba, ikaw ba nanay ni tatay? Tawagin ka ba namin Lola? Xiao Rui, Xiao Yan. Anong ginagawa niyo rito? Tatay! Nagsusuka ng dugo si nanay. Bumalik ka na. Ano? Tara na. Pupunta kami sa ospital. Tigil! Huwag kang pumunta! Nanay, hindi mo narinig ang mga bata. Kailangan kong pumunta sa ospital para alagaan si Weiwei. Kuya, mukhang nakakatakot si Lola. Huwag kang matakot. Lola, kahit ngayon lang tayo nagkita, pero dati si nanay ay madalas kang banggitin. Ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Sabi ni Mommy, si Lola ang pinakamabait pero pinakamatigas na tao sa buong mundo. Tama, sabi ni Mami. Si Lola ang pinakamahusay na tao sa mundo. Hindi ako sinisi ni Lin Wei. Noon, ako ang naghiwalay sa kanila ni Zimo. Hindi kailanman. Sabi ni Mommy, si Lola ang nagpalaki kay tatay mag-isa at pinamamahalaan ang malaking ari-arian ng pamilya Qin.
Napakahirap talaga. Laging sinasabi sa amin ni Mommy na dapat naming intindihin ang mga hirap ni Lola noon. Lola, ikaw ang pinakamabait at pinakamapagmahal, ang pinakamamahal na lola sa buong mundo. Hayaan mo si tatay na makita si mommy. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Sige na, kuya. Ngumiti si Lola. Ibig bang sabihin nito pumayag siya na makita ni tatay si nanay? Sa tingin ko, Nanay, Si Mayordomo, ayusin agad ang pinakamahusay na medical team sa Jiangcheng upang kumonsulta para sa ina ng 2 batang ito. Huwag tipirin ang gastos. Siguraduhin gumaling siya sa lalong madaling panahon. Opo, Ginang. salamat Lola. Ikaw ang pinakamahusay Lola. Ikaw ang pinakamahusay, Lola. Kayong 2 matatalinong bata, huwag mag-alala. Kapag gumaling na si nanay, iuuwi natin siya. Ang pamilya Chin ang may pinakamahusay na medical team, kaya nilang alagaan siya kahit kailan. Magiging maayos siya. Lola, ikaw ang pinakamahusay na tao sa buong mundo. Si Xiaoyan ang pinakamahal ka. Baka gutom na kayo. Umuwi na tayo kasama ni Lola. Kain na. Tara na. Kuya, ikaw mauna kumain. Ate, kainin mo ito. Ginang, ang kalagayan ni Miss Lin, kumonsulta na ang mga doktor. Kinumpirma nila na ito ay emosyonal na pagkabagabag na nagdudulot ng stress reaction. Walang seryoso. Tulad ng utos ninyo, ibinalik na siya ngayon. Xiaoyan, Xiaorui, nasaan kayo? Nay, nandito kami. Xiaoyan, Xiaorui, sa wakas, nahanap ko kayo. Natutuwa akong okay kayo. Huwag kang matakot, Nay. Nasa bahay ng pamilya Chin kami ngayon. Ang bait ni Lola sa amin. Binihisan niya kami ng magagandang bagong damit. At naghanda ng maraming masarap na pagkain. Nay? Linbay. Noong gabing umuulan, 7 taon na ang nakalipas. Lumuhod ka sa pintuan ng pamilya Chin. Ano ang ipinangako mo sa akin ng personal? Sinabi mong ibinigay mo ang iyong mga mata kay Zimo. Simula noon, hindi ka na muling lilitaw sa harapan ni Zimo. Bakit mo sinisira ang iyong pangako ngayon? Lola, huwag mong sisihin si nanay. Kami ng kapatid ko ay kusang dumating, hindi alam ni nanay. Lola, kusa kaming pumunta para hanapin si tatay. Walang kinalaman si nanay. Kung gusto mong parusahan mo ako. Huwag kang maging masama sa aking nanay. Xiaorui. Lola, kasalanan ko lahat ito. Lahat-lahat. Dadalhin ko ang mga bata at aalis na agad. Pakiusap, huwag na kayong gumawa ng gulo para sa kanila. Dali, umalis na. Lola, si Mami ang pinakamagaling na ina sa mundo. Noong panahong iyon, nang mawalan ng paningin si tatay, ibinigay niya ang kanyang mga mata kay tatay. Bakit hindi ninyo siya matanggap? Lola, ikaw din ang pinakamagaling na lola sa mundo. Ikaw ang mabuting lola ni na Xiaorui at Xiaoyan. Ikaw ang mabuting lola ni na Xiaorui at Xiaoyan. Pagyayariin mo ito para magsama sina tatay at mami, diba? Zimo, ilabas mo muna ang 2 bata. Nanay, Lumabas ka muna. Alam ko ang ginagawa ko. Lola, Kayong 2, sumama muna kayo kay Zimo. Hayaan ninyo si Lola na makipag-usap sa inyong ina, okay? Alam ni Lola ang gagawin. Zimo, ikaw na muna ang maglabas ng mga bata. Wala kang dapat ipag-alala, ayos lang. Xiaorui, Xiaoyan, sumama muna kayo kay tatay. Lin Wei 7 taon na ang nakalipas. Ibinigay mo ang iyong mga mata kay Zimo. Para iligtas siya, kinikilala ng pamilyang Chin ang utang na ito.
Sa totoo lang, noong una ay minamaliit kita dahil talaga sa pagkiling sa antas. Ngunit sa loob ng 7 taon na ito, ikaw, habang bulag, nagpalaki ng 2 anak mag-isa, walang kahit isang reklamo. Kailangan kong sabihin, nagkamali ako tungkol sa iyo. May lakas ka ng loob. Madam Chin, ang mga bata ay aking sariling dugo at laman. Tungkulin ko ito. Pagkatapos, hayaan mo akong magtanong, mahal mo pa ba siya ngayon? Pag-ibig. Lagi naman. Mabuti, napakabuti. Dahil mahal mo pa siya, mas dapat mong maintindihan. Ang tunay na pag-ibig, kung minsan, ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi sa pagpapaalam. Ginang, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Malinaw ang kahulugan. Kung mahal mo siya, dapat mong isipin para sa kanya. Ngayon tingnan mo ang sarili mo, isang babaeng bulag, at ang pamilya Chin ay isang kilalang angkan sa lungsod ng Jiang. Si Zimo ang kahalili na maingat kong pinalaki. Sa hinaharap, siya ang mamumuno sa buong imperyo ng Qin. Sa tingin mo ba, ang nakatayo sa tabi niya, isang taong laging nangangailangan ng suporta? Isang taong nabubuhay sa kadiliman magpakailanman? Isang asawang bulag? Angkop ba? Paano siya titingnan ng iba? Paano nila titingnan ng pamilya Qin? Ang tinatawag mong pag-ibig, ito ba ay para gawin siyang katatawanan ng chismis sa kanyang likuran? Lin Wei, magaling kang ina. Pero ang paraan mo ngayon, angkop ba talaga na maging kasama ni Zimo? Paano kung ganito? Kung kusa kang aalis, ipapangako ko sa iyo, mananatili sina Xiao Rui at Xiao Yan. Sila ay dugo ng pamilya Qin. Bibigyan ko sila ng pinakamahusay na edukasyon at ang pinakamaliwanag na kinabukasan. Mas mabuti iyon kaysa kaladkarin mo sila sa hirap ng buhay ng libu-libong beses. Pag-isipan mong mabuti. Nanay, bakit mo ito sinasabi kay Weiwei? Dahil narinig mo na lahat, hindi ko na itatago. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo, para sa reputasyon at kinabukasan ng pamilya Qin, at para sa kinabukasan ng 2 batang ito. Nagsisinungaling si Lola. Malaking sinungaling si Lola. Ipinangako mo sa akin, hindi mo paghihiwalayin sina Mama at Papa. Bakit mo pinalalaya si Mama? Huwag mong paalisin si Mama. Huwag mong bulihin ang mama ko. Kung talagang gusto mong magpalayas ng tao, saka mo rin ako at ang ate ko palayasin. Pwede kaming hindi maging bahagi ng pamilya Qin, pero hindi kami mabubuhay nang wala si Mama. Xiao Rui, Xiao Yan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ginagawa ito ni Lola para sa inyong ikabubuti. Hindi, nasaan si Mommy? Si Xiao Yan ay sasama kay Mommy. Gustong-gusto ni Xiao Yan na makasama si Mommy magpakailanman. Binuhat tayo ni nanay ng 10 buwan at nanganak. Sa kabila ng lahat ng hirap, pinalaki niya tayo. Ang pamilyang Qin, Lola, kaya nating mabuhay kahit wala si tatay, pero hindi natin kaya nang wala si nanay. Nanay, makinig ka. Ang mga matang ito na nakakakita ng mundo ay ibinigay sa akin ni Weiwei. At ang 2 batang ito ay ibinalik sa akin ng langit. Ako, Qin Zimo. Sa buhay na ito ay si Lin Wei lamang ang pakakasalan ko. Kung ipipilit mong paalisin sila, yung kunin mo ang iyong anak na walang galang at ang iyong 2 apo at paalisin silang lahat sa pamilyang Qin. Para sa kanila, kaya kong isuko ang lahat. Hindi na ako tatapak sa pamilya Qin. Zimo, Huwag kang matakot ngayon. Kahit anong mangyari, nandito ako sa tabi mo. Lola, ikaw ang pinakamagandang lola sa mundo. Pakiusap, nakikiusap ako. Hayaan mo lang sina tatay at nanay na magkasama. Sa ganoong paraan, Lola, sina nanay at tatay, ang kuya, at ako, ang ating pamilyang 5 ay magsasama-sama. Ipinapangako ni Xiao Yan kay Lola. Mula ngayon, mamahalin ko si Lola gaya ng pagmamahal ko kay nanay. Aalagaan ko ng mabuti si Lola. Tama si ate. Sina Mommy at Lola ang pinakamamahal natin. Kung mawawala ang isa sa kanila, hindi magiging kumpleto ang pamilya natin. Walang magiging masaya. Lola, pakiusap, payagan na lang si Mommy na manatili. Kami ni ate ay nangangako sa iyo na aalagaan ka naming mabuti. Lin Wei,
Pinalaki mo ang isang kahanga-hangang anak na lalaki at babae. Nanay, anong ibig mong sabihin? Noong panahong iyon, nang nasa bingit ng kamatayan si Zimo, isinakripisyo mo ang iyong mga mata para iligtas siya. Mukhang ang pamilya, Chin, ay may utang pa sa iyo. Katiwala, Madong? Nanay, anong? huwag mag-alala. Gamitin agad ang lahat ng koneksyon ng pamilya Chin upang makipag-ugnayan sa mga nangungunang eksperto sa ophthalmology. Para kay Miss Lin, ayusin ang pinakakumpleto at autoritatibong konsultasyon. Walang gastos ang hindi gagawin upang suriin ang kanyang mga mata para sa posibilidad na mabawi ang paningin. Opo, madam. Gagawin ko ito kaagad. Lola, may pag-asa ba talaga para sa mga mata ni nanay? Kumonsulta kami sa mga eksperto at malalaman natin. Sa panahong ito, ikaw mananatili dito. Huwag kang mag-alala, walang magtataboy sa iyo ngayon. Hindi ako sang-ayon. Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Madam Qin, paano mo hinayaan ang bulag na ito at ang dalawang batang bastos na ito sa ating tahanan? Pinapahiya nila ang pangalan ng pamilya Chin. Hindi sila karapat-dapat. Shenman, bantayan mo ang iyong pananalita. Hindi ka welcome dito. Umalis ka agad. Hindi. Hindi mo pwedeng hayaan na manatili ang babaeng bulag at ang kanyang munting bastardo sa pamilya Chin. Kung hindi, lahat ng pinaghirapan ko sa mga taong ito ay walang saysay. Ma'am, huwag kang magpalinlang sa kanila. Ang mga mata ng babaeng bulag na iyon ay walang silbi sa loob ng 7 taon. Paano sila magagamot? Pahintulutan siyang magpakasal sa pamilya Chin. Hindi ka ba natatakot na ang pamilya Chin ay magiging katatawanan ng lahat? At saka, ang babaeng bulag na iyon, iniwan si Zimo matagal na ang nakalipas. Sino ang nakakaalam kung ang bastardo sa kanyang tiyan ay talagang kay Zimo? Maaaring sa ibang lalaki iyon. Nagsisinungaling ka! Ang nanay ko ay mahal lang ang tatay ko, walang iba. Tama ang kuya ko. Ang nanay ko ay mahal lang ang tatay ko. Ano ang alam ninyong dalawa, mga bata? Ang nanay mo ay isang babaeng masama ang ugali. Madam, ito ang angkan ng pamilya Chin. Ito ang kinabukasan ng pamilya Chin, ang tagapagmana ng isang kayamanang nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Kung magkamali ka rito, pagkatapos mong pumanaw, anong mukha ang iyong ihaharap sa mga ninuno ng pamilya Chin? Zimo, hindi ko ginawa. Talagang hindi ko ginawa. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw lang ang mayroon ako. Naniniwala ako sa iyo. Weiwei, lagi akong maniniwala sa iyo. Shenman, sa tingin mo, ang paggamit ng mga ganyang maruruming taktika upang maghasik ng gulo, talaga bang tanga ka? Ano? Anong ibig mong sabihin? Kanina sa ospital, mayroon na akong 2 tungkol sa akin at sa aking 2 anak, ulat ng pagsusuri sa ama, kung sila man ay aking mga anak o hindi, ay nakasulat ng malinaw doon. Alam ko na mula pa noong una. Matapos ko ihatid si Weiwei at ang 2 bata pabalik sa bahay, naisip ko na may gagamit ng pagkakakilanlan nina Xiaoyan at Xiaorui laban sa kanila. Ang 2 ulat ng paternity test na ito ay nagpapakita na sina Xiaorui at Xiaoyan ay mga biological kong anak, si Chinzmo. Talaga? Maliwanag na nakasaad sa mga ulat, ang porsyento ng tugma ay 99.99%. Shenman, ang 2 batang ito ay mga biyolohikal na anak ni Zimo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, ha? Imposible. Peke, tiyak na peke ito. Tiyak na pinalsipikan niya ito. Shenman, nag-utos na ako na ipagbawal ka sa ari-arian ng Qin. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na patuloy na pumunta rito at mag-eskandalo? Nanay, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Shenman kanina? Nagkaroon siya ng kapal ng mukha na umupa ng tao para kidnapin si Weiwei at ang 2 bata, ikulong sila sa isang abandonadong bahay sa ilang. At sinubukan pa silang patayin para manahimik. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Anong sinabi mo?
Shenman, pangahas ka. Naglakas loob kang gumawa ng napakasamang bagay. Hindi totoo. Madam, pakinggan mo muna ako. Tumahimik ka. Isang bagay lang ang tatanungin ko. Totoo ba ang sinabi ni Zimo? Madam, nagkamali ako. Tama na. Ang pamilya Chin hindi maaring tiisin ng babaeng may pusong makamandag. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Chin. Huwag ka nang tumapak sa bahay ng Chin. Lumabas ka! Madam, nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Madam, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang beses lang. Lumabas ka! Zimo! Ilang sandali lang akong nalito. Mahal na mahal lang kita. Para sa ating nakaraan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Shenman, ang itsura mo ngayon ay nakakasuka sa akin. Umalis ka na rito ngayon. Lahat ito ay dahil sa babaeng bulag na iyon at sa dalawang maliliit na bastos na iyon. Mga guwardiya, Binatilyo. itapon siya sa labas. Opo. Kuya Zimo, hindi mo to magagawa sa akin. Madam, pakiusap, iligtas mo ako. Madam. Bitawan mo ako, ha? Nagsalita na ang madam. Ang pamilya Chin ay hindi ka tinatanggap. Maging matalino at huwag nang bumalik. Buksan ang pinto! Buksan! Madam King, Kuya Zimo, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Buksan ang pinto! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Buksan ang pinto! Linvai, ikaw na babaeng bulag. Ikaw ang dahilan nito. Ano ba ang kulang sa akin, Shenman, kumpara sa iyo? Bakit mahal ka ni Kuya Zimo? Bakit? Hindi ba ito yung laging nasa pamilya Chin, si Miss Shen, mula sa pamilya Shen? Paano siya naging ganito? Mukhang nabaliw na siya. Tumigil kayo! Lahat! Lumabas kayo! Lahat! Kung patuloy kayo sa pagsasalita, gagawin ko kayong tulad ng bulag na yon. Kasalanan lahat ni Lin Wei. Bulag ka ba? Tignan mo yung dinadaanan mo. Pasensya na. Bag ko? Tigil! Magnanakaw! Ibalik mo ang bag ko! Linvai? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ang malas naman. Sino si Lin Wei? Ako si Malingling. Malinaw na bulag si Lin Wei. Maayos naman ang mata ng babaeng ito. Talagang hindi siya. Iwanan mo ako. Bawiin mo ang basura mong bag. Tigil. Gusto mo bang baguhin ang buhay mo ng lubusan? Magkaroon ng perang hindi mo mauubos. Bumili ng kahit anong gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi ako makapaniwala na tinutulungan ako ng langit. Linvai, ikaw, babaeng bulag, pinalo mo akong mawalan lahat ng nararapat para sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi lang kita palalabasin at ang anak mo sa pamilya Chin, kundi pati ang buong pamilya Chin ay mapapahamak kasama mo. Di ba sabi mo gagawin mo akong mayaman? Kaya bakit mo ako dinala dito? At pinalusot mo ako sa pinto ng aso? Grabe naman. Alis na ako. Oy, may 500,000 dito. Pagkatapos, bibigyan kita ng isa pang 500,000. Basta tutulungan mo ako dito. Lahat ng perang ito ay iyo. Pero ano ba talaga ang magagawa ko para sa'yo? Isang walang kwentang magnanakaw lang ako. Bakit kailangan kong pumasok sa pinto ng aso? Tigilan mo na ang kalokohan. Gumapang ka na muna. Bilisan mo. Wow. Ang ganda ng lugar na ito. Bakit tayo pumunta sa ganitong lugar at kailangan pa ring pumasok sa pinto ng aso? Oy, wag mong sabihin, dinala mo ako rito para magnakaw ng isang bagay. Tumahimik ka. Hinaan mo boses mo. Chin Zimo, hindi mo ba mahal ang babaeng si Lin Wei? Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo na mapuot ka sa kanya habang buhay. Makinig ka. Teka lang, gawin mo lahat ng sasabihin ko.
Naiintindihan mo? Ano ba? Nasaan si Malingling? Wow. Mayaman na tayo! Mayaman na tayo! Ang ganda ng bahay. Ito dapat ang pamumuhay ng mayayaman. Kailan kaya ako, si Malingling, magiging may-ari ng lugar na ito? Linwei, ikaw. Ano ang ginagawa mo dito? Ay naku! Nahuli! Tatawag ng pulis ang matandang iyon. Tumahimik ka! Huwag kang magsabi ng kahit ano! Umalis ka! Umalis ka na ngayon. Huwag kang gumalaw. Anong pinaglalaruan mo? Gumising ka. May pinatay ako. Pumatay ako ng tao. Oo nga. Diyos ko, Diyos ko. Hindi ko kasalanan. Sadya mo yan. Ikaw mismo ang pumasok. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpapasok sa iyo? Ako, ang laki lang kasi ng lugar na ito. Naglalakad lang ako at naligaw. Umalis ka na, umalis ka na. Umalis. Hindi pa tapos ang trabaho. Hindi ka pupunta kahit saan. Masyadong malaki ito. Naliligaw ako. Uy, tara na. Tara na, bilisan mo. Magsalita ka. Anong nangyayari? Wala, dinala mo ako dito. Bakit mo ako dinala dito? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Makinig ka. Yung matandang babae mula sa pamilya Chin ay nagpaplano ng kasal para kina Chin Zimo at Lin Wei. Ngayon, habang hindi nila alam si Lin Wei na babaeng iyon ng husto pa, gusto kong magpanggap ka bilang Lin Wei at pakasalan ang pamilya Chin. Ano? Basta kumilos ka ng maayos. Gayahin mo ang kilos ng babaeng bulag na iyon. Pagkatapos, makakahanap ka ng paraan para makuha ang tiwala nila at ilipat ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya sa pangalan ko. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng $5 milyong. Magiging maayos ang buhay mo. Ibig mong sabihin, gusto mong magpanggap ako na ibang tao? Isang bulag pa? Tama, ikaw at ang bulag na iyon magkamukha ng husto. Kaya naman kita dinala sa ganitong sitwasyon. Kaya, ano sa tingin mo? Kung papayag kang tulungan ako, gagawin kong sulit ang tulong mo. Kaya ko ba ito? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Sige, basta bayaran mo ako. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Tara na. Tingnan mong mabuti. Iyan si Chin Zimo at ang dalawang sinta ni Lin Wei Sheng. Tandaan mo ang kanilang mga mukha. Huwag mong ibunyag ang ating pagkukunwari. Nakuha ko. Kuya, sa tingin ko nakita ko si Mommy. Doon. Xiao Rui, Xiao Yan. Kayo ba yan? Sino? Wow. Mukha nga silang magkamukha. Sayang naman. Bulag siya. May problema ba? Nagpapanggap lang na bulag, di ba? Wala. Tiwala lang. Shenman, paano ka nakapasok? Anong gusto mo? Aba, andito ako para bigyan ka ng malaking regalo. May nakita akong babae na kamukha mo talaga para ipakasal sa pamilya Chin para sa'yo. Mula ngayon, lahat ng nasa pamilya Chin ay magiging akin. Zimo, saklolo. Tumahimik ka. Ano pa ang hinihintay mo? Pigilan mo siya. Oh, oh.
Zimo, tulungan mo ako. Tatay? May? Sigaw ba kanina? Tatay, ngayong hapon sa hardin, sa tingin ko nakita ko talaga si inay. Sa tabi niya, may isang mukhang masungit na ale. Hindi ko inayos na may kasama siya. Ay naku, Zimo, tulungan mo ako. Tulong. Mas malakas. Huwag mong hayaang makagawa siya ng ingay. Tumigil na naman siya sa paghinga. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin ng nawalan ng hininga ulit? Sino pa ang napatay mo dati? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin ngayon? Wei. Wei. Ay naku. Bilis! Bilis! Itago mo siya. Wei. Nanay, nandiyan ka ba? Tago? Nanay, nandyan ka ba? Papasok na kami. Wei. Shenman, bakit ka nandito ulit? Nanay, ayos ka lang ba? Ako, maayos naman ako. Wei. Isuot mo ito, bilis. Wei. Takpan mo ang iyong mga mata. Bilisan mo. Zimo, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Dumating ako ng espesipiko para humingi ng tawad kay Weiwei. Marami akong ginawang mali dati. Pasensya na, Weiwei. Napag-isipan ko na ito. Alam kong mali ako. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nanay, totoo ba ang sinabi ng alay na iyon? Humingi siya ng tawad sa iyo. Siya ang masamang tao. Hindi ko siya mapapatawad. Mga batang pasaway kayo. Teka. Ibig kong sabihin, talagang alam kong mali ako. Bukod dito, pinatawad na ako ng nanay mo. Hindi mo pwedeng suwayin ang kagustuhan ng nanay mo, di ba? Nanay, ikaw talagang pinatawad mo siya? Sige, dahil nagsalita na si Weiwei. Huwag nang mangyari muli, lumabas ka. Zimo, teka lang, malapit na. Ikaw at ang buong pamilya Chin ay magmamakaawa sa akin na nakaluhod. Zimo, lumabas ka muna. Medyo inaantok na ako. Gusto kong magpahinga saglit. Sige, magpahinga ka muna. Xiao Rui, Xiao Yan, lumabas muna tayo. Anong ingay yon? Naku, huwag siyang makakita sa babaeng yon. Zimo, ako, pagod na pagod ako ngayon. Ano man yan, usapan natin bukas. Lumabas muna kayo. Sige, magpahinga ka muna. Bakit ka nakatayo pa diyan? Lumabas ka. Zimo, gusto ko pang makausap si Weiwei sandali. Hindi. Aalis na ako ngayon. Weiwei, mag-usap tayo mamaya. Hahanapin kita mamaya. Nandoon ang boses ni Daddy. Mayroon doon. Zimo. Dalawang nanay. Zimo, magtiwala ka sa akin. Ginagaya niya ako. Pagka na ito ni Shenman. Zimo, huwag kang magpaloko sa kanya. Siya ang peke. Anong ingay yan? Dalawang magkaparehong mukha? Zimo, hindi ako makakita. Hindi ko alam ang nangyayari. May sumusubok bang saktan ako? Anong nangyayari dito? Zimo, kailangan mong maniwala sa akin. Ako ang tunay na Linwei, Zimo. Ako ang totoo. Peke siya. Tigilan na ang pagtatalo. Alam ko kung sino ang tunay na Weiwei.
Lola, kaya alin ang nanay? Siya ay peke. Zimo, narinig mo ba yon? Kahit ang matandang babae ay nagsasabi na peke siya. Ako ang tunay. Bilis, palayasin ang babaeng ito mula rito. Nakakita ang mata niya. Puta, Ikaw? Akala ko patay ka na. Tao ka ba o multo? Sinubukan mo akong sakalin? Sayang, ang matandang katawan na ito ay mas matibay kaysa sa akala mo. Zimo, magkakasabwat sila. Ang babaeng ito ay pumasok sa Chin Estate upang magnakaw. Nahuli ko siya sa akto. Sinubukan pa niya akong patayin. Siya ang nag-utos sa babaeng ito na magpanggap na Weiwei na naglalayong agawin ang yaman ng pamilya Chin. Ang lahat ng ito ay pakana nila. Zimo, wala akong kinalaman sa kanya. Hindi ko siya kilala. Hindi yon. Hindi yon, madam. Hindi ako. Siya ang nag-udyok sa akin. Sinabi niya kung ipabangko ko ang kumpanya ng Chin, hahatiin niya sa akin ang pera. Hindi ako. mga guwardiya. Kunin ang ebidensya ng sinadyang pananakit, tangkang pagdukot, panloloko at tangkang pagnanakaw ng mga ari-arian ng pamilya Chin. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Hindi ako. Madam, Madong, Zimo, Madong. hindi ako. Pasensya na, Weiwei. Muntik na kitang mawala. Hindi mo kasalanan, dahil masyado silang tuso. Pagkatapos ng pagsubok na ito, malinaw na nakita ng matandang ito na ang kayamanan at katayuan ay wala kong ihahambing sa pamilya at dugot laman na ligtas at magkakasama. Zimo, oras na para bumawi sa mga nawala ni Weiwei. Weiwei, ibibigay ko sa iyo ang pinakamaringgal na kasal sa buong Jiangcheng. Gusto kong masaksihan ng lahat na ikaw ang aking nag-iisa at tunay na pag-ibig sa buhay na ito. Nanay, tatay, pwede ba kaming magkapatid pumunta sa kasal ninyo? Gusto kong magsuot ng magandang damit. Gusto kong maging tagabantay ng bulaklak na nagbabantay kay nanay. Oo naman, kayo ang pinakamahalagang kayamanan ni nanay at tatay. Kayo ang pinakamagandang patunay ng aming pag-ibig. Nais kong manalo ng isang puso. Hanggang pumuti ang aming buhok. Hindi kami maghihiwalay.